This video was brought to you by SnapFit Collectibles, your source for top-quality third-party model kits. Fuel your passion at SnapFit Collectibles. And in partnership with Steady. Enjoy DIY life. Hello mga Gampla Peeps! I-review natin ngayon ang XFS Immortal Justice Fighter at direct comparison nito sa OG Bandai Immortal Justice Gundam. Tara, let's! Bagong lahat, gusto kong pasalamatan ang nag-sponsor sa akin ng XFS Immortal Justice Fighter, ang SnapFit Collectibles. Meron silang Shopee at Facebook page. Tingnan nyo na lang sa description sa baba. At gayon din, yung nag-provide sa akin ng Bandai Immortal Justice Gundam, Bandai Namco, thank you sa inyo. De joke lang, binili ko yan. Sarili kong pera. At pinapasalamatan ko nga pala yung Steady na patuloy na nagpo-provide ng mga quality hobby tools na maglalagay din ako link na dyan sa description sa baba. Check nyo sila sa Shopee, check nyo rin sila sa kanilang TikTok market. At yun, pakita ko lang muna sa inyo yung kabuuan ng makukuha ninyo pag binili nyo alinman sa dalawa. So dito sa Bandai, kabuuan niya, yan, yung mismong kit, yung backpack niya, yung shield, beam rifle, beam effect parts, tsaka yung adapter niya para sa action base. Actually, same loadout lang dun sa XFS, dito sa bootleg. Kaso, meron siyang action base. So, hindi ito yung action base na nakikita natin sa ibang bootleg brand. Ito, ano siya, matigas. At meron din tong kasamang water slide decals. Ayan, ikukumpara natin ng direkta, i-zoom natin ito para makita nyo yung kaibahan at makapag-decide kayo kung gusto nyo bang bilhin yung XFS.
So mga Gunpla peeps, i-critique natin ito, yung kanyang quality as bootleg and comparison sa OG Bandai. So umpisa natin sa kulay. Yung kulay nito ay hindi masyadong nakaka-capture ng camera. Pero kung makikita ninyo, ko lang kung nakikita sa camera, pero in person, mas soft yung red colors niya. Yung blue, walang pinagkaiba. Yung yellow, walang pinagkaiba. Yung reddish pink niya, ang medyo mas soft ng konti compare sa Bandai. Tapos yung plastic quality, tingnan natin to. Ito yung sa Bandai, ito yung sa XFS. Bend natin. Bandai. XFS. Pagdating naman sa details, sharp din yung mga edges nito. Ang kritiko lang ay dito sa ulo. So kung kukumpara sa Bandai, mas maliit ng konti yung butas nito. Pati itong sa head camera na to, medyo mas maliit yung butas dito. Pero okay lang. Lahat ng mga edges, yung mga kanto-kanto na yan, ay sharp at identical sa Bandai. Pagdating naman dun sa pagbibuild, lahat ito ay snug fit. Medyo nagkaroon na ng konting problema dito sa shin. And kung mapapansin nyo, medyo awang pa siya. Problema sa fitting, yan lang so far. Pero napaka minor lang kung makikita nyo sa camera. Dito sa side skirt, madaling matanggal. Pero ito ay sakit na rin nung Bandai. Itong puti na side skirt ay natatanggal din to. Tulad din nung sa Bandai. Madali din siya matanggal. Parehas lang. Kaya ginawa ko, dinampian ko lang ng konting super glue para di siya natatanggal. Then itong sa crotch blade na to, masikip naman siya ngayon. Pero pagka yung pinaposing mo, matatanggal din to. Same lang din ng problema sa Bandai. Dito naman sa back skirt, medyo nagagalaw siya pero hindi naman siya natatanggal. Sa Bandai, fit na fit yung pagkakalagay niya. Pagdating naman dito sa backpack, dito sa wings, anong naging problema? Itong joint na to, medyo mas maluwag siya pero tignan nyo, ayan o. Kaya naman, na-hold niya yung pose ng wings pero mas masikip yung sa Bandai ng konti. Siguro sabihin na natin tama-tama lang to. Pero dito sa may thrusters dito, eto masikip. Hindi siya basta-basta natatanggal. Sa Bandai, ano kaya? Ayun, nakita nyo nawala na. Hindi ko na alam kung nasaan. Kasi madaling matanggal to sa Bandai. So overall, yung sikip ng mga joints ay acceptable. Pagdating naman dito sa accessories, sa beam, rifle, tsaka sa shield, wala halos siyang pinagkaiba sa Bandai. Ganun katindi ang XFS. Sa finish, pati doon sa plastic na ginamit dito. Maliban doon sa sticker kasi natatanggal pa rin siya. Ayan. Tapos sa mga effect parts, ito talagang super identical na talaga. Almost 99.5% na. So dito, medyo may konting mga lubog-lubog pero usable naman itong adapter. Tapos kagandahan pa dito, maliban dun sa decent na action base, yung kanilang water slide decal. So, pero ito, malamang gamitin ko ito sa Bandai. Para alam niyo na. Yun, so ano masasabi ko overall? Para sa almost 1/3 na price ng Bandai, sulit ka na dito. Kung gusto mong bilhin to, kung hindi ka masyadong sensitive sa licensing, pwede ka na dito. Sa mga nagtitipid, sulit na itong XFS Immortal Justice Fighter. For more Gunpla and toy reviews, please like and subscribe to my channel, Yang at Soul. Kita kits!